Papunta nga pala ako ngayon sa school ni Yuna dahil pirmahan ang card ngayon. At kahit napakalapit na nga ng school ni Yuna mula sa bahay namin ay sumakay pa rin ako ng tricycle dahil sobrang init, ayokong mapawisan. Pagdating ko nga pala sa room nila, tapos na ang meeting. May meeting nga pala. Akala ko kasi 3:15. Yung pala, binago na yung oras, naging 3 p.m. Kaya ayun, pinapagalitan ako ng princess. Kaya naman ito, i-flex ko na lang yung kanyang certificate dahil top 1 na naman siya. Pagdating ko nga pala kanina sa room nila ay pabulong-bulong at ako ay pinapagalitan dahil late na nga daw ako. Tapos eto, nakita namin dito si Ivory at saka si Ate Mel. Siya naman ang magpipirma ng card ni Michelle at may meeting din pala sila. Matapos ang lahat ng dapat gawin dito sa school ay nag-aya naman si Yuna na mag-Jollibee at syempre, hindi ba natin siya pagbibigyan? Top 1 yan. Kaya naman, diretso na kami dito sa Jollibee para kumain ng kanyang paboritong spaghetti, hamburger, and fries. At sa araw na to ay pinayagan ko na rin siyang mag-ice cream. Munod na nga lang pala si Kuya Ding dito at saktong-sakto naman palang nakasalubong niya si Kokoy na pauwi na galing sa school. Kaya naman eto, kasama na rin siya dito. Hindi na nga pala ako makakapag-reimburse na nagastos ko dito kay Daddy kasi nakakahiya naman. Ganon kasi minsan ang ginagawa ko, yung ginastos ko, sisingilin ko sa kanya. At syempre, mabait naman ang Daddy kaya hindi tatanggi, kaya naman babayaran niya yung gastos namin. Pero this time hindi. Treat ko talaga to. Sa mga ganitong pagkakataon talaga, nakalaan yung perang kinikita ko sa crochet. Ito talaga ang dahilan bakit nag-iipon ako. Kasi anytime na mapagusto ni Yuna ng ganito, ng ganyan, ay mapagbibigyan ko kaagad. Saan yung take out mo? Ha? Para kanino? 4? Ay, kumawa. Naglakad na nga pala kaming tatlo pa uwi dahil masaya naman ang maglakad.